Mabilis ngang tinanggal at hinagis nito ang mga kasuotan at gamit niyang pangkatulong matapos siyang bigyan ng celestial fruit at purihin ang ating bida sa kanyang paglilinis, naibsan nga daw ang lahat ng paghihirap nito at ibang-iba daw talaga ang ating bida kaysa kay Xiaoyu. Habang kumakain nga ito ng celestial fruit ay iniisip ng ating bida na nasa first stage na ito ng C-rank, at dahil nga sa kasalukuyang lakas nito ay iniisip ng ating bida na pwede na itong maging elite sa Kamishu. Pero bigla niyang naisip na malapit na siyang mag-umpisang magtrabaho sa Public Security Department at hindi pa nga siya sigurado kung nais niya ang magiging trabaho niya dito, dahil bilang henyo at top student umano ay dapat nasa Luotian Cultivator College o sa mga malalaking college sa kanilang paaralan. Kaya naman naiiyak na lang ito dahil ang bagsak niya ay sa isang boring na trabaho bilang inspector, kaya naman kasalanan daw ang lahat ng ito ng Dragnet. Pero henyo talaga ang ating bida dahil bigla niyang naisip na hindi naman niya kailangang magtrabaho dahil mayroon naman pwedeng gumawa ng trabaho niya dito. At ngiting tagumpay na naman ito habang nakatingin sa squirrel na napadighay pa matapos ubusin ang celestial fruit, bigla ngang nagulat ito nang magtungo sa likod niya ang ating bida at tanungin kung ilang daga na ang kaya niyang makontrol at kung ilan sa mga ito ang F-rank. Sinabi nga ng squirrel na kaya niyang makontrol ang 50,000 na daga at mayroong 617 sa mga ito ay mas mataas sa F-rank, hindi nga daw inaasahan ng ating bida na makakabuo agad ito ng sarili niyang mga sundalo ng ganito kabilis. Muli sinigurado ng ating bida kung kaya niya ba talaga makontrol ang mga lahat ng ito, sinabi naman nito na basta mayroon akong sapat na lakas ay walang problema. Agad ngang nagbigay pa ng celestial fruit ang ating bida upang ipakain sa kanyang mga gang at pinapapili niya ito ng mga tapat na alagad at subukang pataasin at gawing E-rank, sabay sabing ayusin ito ang pag-manage o control sa kanila dahil malamang sa kakailanganin niya ang tulong ng squirrel kalaunan. Sinabi nga ng ating bida na hindi pwedeng pagtitinda lang ng virtual coin sa panaginip ng tao ang gawin niya. At kailangan din niyang mag-expand ng negosyo o gumawa ng ibang bagay bukod sa pagkakitaan ng abilidad niyang makontrol ang pagtulog at panaginip ng tao. Ngiting demonyo nga ang squirrel sa pag-alis niya, ganun din naman ang ating bida habang iniisip na pwede niyang ipaubaya ang seguridad ng Luo City sa squirrel at hindi na niya kailangan gampanan ang trabaho niya bilang inspector. Sulit nga daw ang mga celestial fruits na pinapakain niya sa mga ito dahil sadyang kapakipakinabang ang sekretong puwersa na ito sa kanilang city. Hanggang sa maisip din ng ating bida ang hundreds of sword power na nakuha niya sa pag-collapse ng Snow Mountain at ito nga daw ang papuno sa kakulangan niya sa attack ability dahil para sa kanya ay agresibo ang pamamaraan na ito. Matapos nga daw niyang ma-activate ang pangatlong galaxy niya at mapalakas pa ang kanyang stamina at madagdagan ang kanyang bilis ay magiging ganap na talaga siyang B-rank, samantala ang sword power naman daw ay may cooldown. Pero dahil sa ilang araw na din siyang nagpapahinga ay tuluyan na itong nag-cooldown o naka-recover. Ang mga sword embryos naman daw na nabuo mula sa pagsira niya ng Snow Mountain ay naaayon sa kapangyarihan ng sword waves niya. Pero mukhang mayroon daw hindi tama dito. Dahil wala na ang Snow Mountain niya ay iniisip ng ating bida kung paano na siya makakagawa o magkakaroon pa ng karagdagang sword embryos, ganun din sa kung paano na siya mag-breed ng karagdagan pang spirits ng espada. Kaya naman iniisip ng ating bida kung muli ba siyang magkakaroon ng Snow Mountain pag nagsimula o inulit niya ang sword cultivation, at kung may bagong espiritu ba ng espada ang lalabas matapos nito, at pag nagawa nga daw niya ito ay sisiguraduhin niyang sa pagtanda niya ay makakapagsulat siya ng autobiography o talambuhay at tatawagin niya itong Lu Shu and the Seven Dwarfs. Tinawag naman siya ni Xiaoyu upang kumain, kaya tinanong ng ating bida kung bakit maaga itong gumising ngayon araw, at sinabi nga niya na kailangan nilang mag-harvest ng leeks ngayon at dahil sa natagalan sila sa capital ay siguradong matured na ang mga leeks nila. Iniisip nga ng ating bida na pwede niya din pakainin ang pusa at baboy ramo nila ng celestial fruit kaya ngiting tagumpay at may plano na naman ito kaya nang mapansin ni Xiaoyu na tila may plano na naman ito ay agad niyang hinawakan at itinaas ang lingko na kumikintab pa sa talam. Masaya nga ang magkapatid nang makita nilang madami na silang pwedeng ma-harvest, pero biglang nagulat ang mga ito nang makita na nawawala ang iba sa kanilang mga leeks at tinanong si Xiaoyu kung inutusan ba niya ang squirrel na mag-harvest pero hindi naman daw. Masyado nga ang galit nito dahil ninakaw ang kanilang mga pananim at hindi niya mapapatawad kung sino man ang may kagagawa nito. Mabilis nga niyang tinawag ang mga alaga niya na nanginginig naman sa takot sa magkapatid. Tinanong nga ni Xiaoyu kung saan nagpupunta ang mga ito dahil inutusan niya sila na magbantay ng kanilang pananim. Maiyak-iyak na nga ang mga ito nang malaman ni Xiaoyu na nagtungo sila sa bundok upang maglaro imbis na magbantay sa taniman nila.
Ang baboy ramo nga daw na ito ang pasimuno at nag-aya na magtungo sila sa bundok, habang ang ating bida ay natahimik na lang at iniisip na kakaiba ang beast taming ability ni Xiao Yu, dahil wala daw siyang idea sa kung ano ang sinasabi ng mga alaga nilang ito pero nalaman agad ni Xiao Yu kung ano ang mga pinaggagawa nila. Nasermonan nga sila ng bulinggit mong nanay at sinabing mahirap lang sila pero nakakakain sila ng karne dahil sa maganda ang benta ng leeks, pero ngayon ay hinayaan pa nila itong manakaw, habang ang squirrel naman ay iniisip na hindi siya kasama sa pinapagalitan ni Xiao Yu dahil naglinis siya ng bahay nila kahapon. Pero biglang tumama ang kamay ng nagagalit na Xiao Yu sa kanya kaya maiyak-iyak ito habang iniisip na bakit kailangan maparusaan ang inosenteng tulad niya. Pinapatigil naman na siya ng ating bida at alamin na lang daw nila kung sino ang mga magnanakaw, hinailang nga niya ang tenga ng squirrel at binulong dito na tulungan siyang hanapin kung sino man ang mayroong lakas ng loob na nagnakaw sa kanila. Pagsapit ng gabi ay makikita ang mga nag-iilaw na ito kung saan tinanong pa ng isa kung tama ba ang ginagawa nila dahil mula sa vital class ang may-ari ng mga ito. Sinabi naman ng lalaking may sombrerong blue na ayos lang umano ito dahil ang estudyanteng tinutukoy niya ay napatay na at nag-iisa na lang ang batang babae, habang ang mga spiritual beast niya naman ay wala dito ngayon kaya hindi nila kailangan matakot, at sinabi naman ng lalaking may bigete na magaganda ang mga leeks na pananim dito kaya kailangan nilang kunin lahat. Pero nagulat ang mga ito sa paglabas ng squirrel at dagang o mga daga sa kanyang gang. Sinabi nga ng squirrel na sila ang mga kriminal at dahilan kung bakit siya nasuntok ni Xiao Yu sa muka. Ilang sandali pa ay magkahalong gulat at takot na ang nararamdaman ng mga ito kaya halos maligo na sila sa pawis, hanggang sa makikita na lang na walang malay ang mga ito dahil binugbog sila ng dagang. Pero patuloy pa din naman ang pagsipa ang squirrel sa muka ng isang ito habang sinasabi na ang lakas ng loob niyong magnakaw ng paulit-ulit. Nananaginip na nga din ng lalaking ito kung saan sa panaginip niya ay pinipilit siyang bumili ng virtual coins ng squirrel upang makapag-vote sa kanilang manga at may 20% off pa para sa VIP membership. Nang mapagod nga ang squirrel ay sinabi niyang nagdagdag na siya ng VIP membership at ito daw kaya ang tinutukoy ng ating bida nang sabihin sa kanya na expand your business, tanging siya lang daw ang henyo na makakapag-isip agad ng paraan upang ma-expand ang negosyo sa isang iglap. Kinabukasan nga paggising ni Teacher Cynthia ay sumalubong sa kanya ang mga kalalakihang ito na natamba pa matapos niyang buksan ang pintuan, humihingi nga sila ng tulong kay Cynthia dahil minumulto na daw sila sa kanilang nayon kung saan may squirrel na nais silang bentahan ng virtual coins at membership kaya natatakot na daw sila. Hindi naman ma-digest ni Cynthia ang mga sinasabi nila, kaya nanahimik ang mga ito at sinabi ng isang lalaki na mayroong pamilya na nagtatanim ng leeks sa kanilang nayon, at ang nagtatanim nga daw dito ay isang batang babae na may alagang squirrel, at nais niya daw mag-report patungkol dito dahil malamang sa may masamang ginagawa ito gamit ang mga spiritual beast niya. Sa description naman na sinabi nila ay alam na ni Cynthia na si Xiao Yu ang tinutukoy nila, kaya naman daw kalokohan ang mga sinasabi ng mga ito dahil isang mabait at matinong bata si Xiao Yu. Mabilis naman itong lumingon sa kanila nang maisip na baka sila ang nangbubuli kay Xiao Yu. Bigla din naisip nito na habang mag-isa si Xiao Yu ay wala naman naging problema liban na lang sa nangyari sa antique market kaya iisa lang daw ang ibig sabihin nito, bumalik na si Lu Shu. Naalala nga niya nang tawagan siya ni Yutang at sinabing bumalik na si Lu Shu at hindi ito namatay dahil nagtungo lang ito sa Japan para sa kanyang misyon pero ngayon ay makakasama niyo na siya sa trabaho. Masyado nang malakas si Lu Shu ngayon at wag na wag mong babanggitin ang patungkol sa entrance exam sa Luosheng Cultivator College. Tandaan mo ang lahat ng sinabi ko at ikaw na ang bahala sabay patay sa cellphone. Hindi nga nakuhang magsalita nito kaya naman naisip na lang niya na mainam naman at buhay pa ang ating bida pero dahil masyado ang iyak nito nang mamatay ang ating bida ay kailangan daw niyang bawiin ang kanyang mga luha. Pero sandali lang daw at kung buhay si Lu Shu at bumalik ng mas malakas, ay siguradong puro problema na naman ang gagawin nito at malamang sa kapahamakan ang daladala niya sa kanila kung makakatrabaho pa nila ito. Sinabi na nga lang ni Cynthia na imbestigahan nila ang nangyaring ito at pwede na silang umuwi, habang iniisip na maging si Yutong ay takot kay Shu kaya hindi nila ito pwedeng kumprontahin. Sa pagtalikod nga ni Cynthia ay napapatanong ang mga kalalakihang ito dahil pag may mga ganitong bagay umano na nangyayari ay madaming tanong ang mga dragnets at snares pero sa pagkakataon nito ay bigla na lang silang iniwan ni Cynthia. Samantala sa bahay naman ng ating bida, ay iniisip nito na malamang pabalik na yun ngayon. Bigla ngang may mabilis na pumasok mula sa kanilang bintana,
At habang nakakindat ay sinabi nitong tapos na ang kanyang trabaho at alam na niya kung sino ang nagnakaw sa mga leaks nila at ang mga magnanakaw nga daw ay ang mga magsasaka sa kanilang nayon. Bigla namang nakatutok sa leeg niya ang canine corpse ng ating bida habang sinasabi na wag mo akong kinikindat kiditan dyan natapos mo na ba mga assignments mo. Habang nagsusulat nga ang squirrel ay iniisip ng ating bida na namanan nito kay Xiaoyu ang pakandat-kindat niya. Dahil sa hindi nga naunawaan ng ating bida ang ibig sabihin ng kindat niya ay sinulat niya na lang ito. Pinatulog nga daw niya ang mga ito at pinarusahan sa kanilang panaginip kung saan naisin man nila pero hindi sila magising-gising at ginawa niya ito hanggang sa naboryong na siya. Iniisip naman ng ating bida na habang tumataas ang rank ng squirrel ay lumalakas ang abilidad niya sa pag-control sa panaginip ng tao. Hindi man daw makatotohanan ang nagagawang panaginip ng squirrel ngayon ay kaya niya namang panatilihin na tulog ang target niya. Pero bigla niyang naisip kung dapat pa ba niyang parusahan ang mga ito dahil naparusahan na sila ng squirrel. Pero hindi nga daw siya ang tipo ng mapagpatawad na tao kaya siguradong may round 2 ang kaparusahan sa kanila. Ang mga lalaking nagnakaw nga sa kanila ay hindi alam na buhay pa siya. At kung ordinaryong bata lang si Xiaoyu na nawalan ng pamilya ay siguradong mas masahol pa sa pagnanakaw ang gagawin nila. Hindi nga daw nirespeto ng mga ito ang kabayanihan na ginawa niya para sa kanilang bansa kaya kailangan niya silang turuan ng leksyon at nang maramdaman nga ng squirrel na iba ang aura ng ating bida ay mabilis itong gumilid. Pero nilinggan nito ng ating bida at sinabing magpahinga ka na muna at bibisitahin ulit natin ang nayon mamayang gabi. Kaya naman ang inig na lang ito dahil hindi niya alam ang plano ng ating bida o nais nitong gawin. Pagsapit nga ng gabi ay nagtungo ang mga ito sa nayon. Ang Liu Village nga daw ay sikat dahil sa mga pananim nilang strawberries, at matapos daw ang gaban gito ay siguradong hindi na sila mauubusan ng strawberries sa buong taon na ito. Sinabi nga ng ating bida na pipetasin nila ang lahat ng ito at ilalagay sa kanyang space equipment, at inutusan naman niya ang kanilang alaga na kumain hanggat gusto nila at ang target nga daw nila ay ang greenhouse ng mga magnanakaw. Pagpasok nga nila sa greenhouse ay sinabi ng squirrel na kagatan nila lahat ng bunga ng mga ito. Habang ang ating bida naman ay mabilis na pinipitas lahat ng madaanan niya, si Xiaoyu naman ay maiigi pang pinipili ang mga nilalagay niya sa kanyang basket kung saan tinatapon nito ang hindi niya nais. Kinabukasan ng magising nga ang lalaking ito ay bigla siyang nagulat dahil naubos ang lahat ng bunga ng kanyang strawberries, nagpalipat-lipat nga ito sa iba pang greenhouse at nalaman na lahat sila ay napagnakawan. Kung simpleng pagnanakaw nga lang daw sana ang nangyari ay ayos lang. Hindi man daw kinuha ang mga strawberries niya pero lahat naman ay may kagat, kaya napapaisip sila sa kung sino ang may kagagawan nito sa kanilang greenhouse, hanggang sa ilang sandali pa ay sinabi ng lalaking may purple na sombrero na malamang ay ang pamilyang may tanim ng leeks ang may gawa nito. Nagtipon nga ang lahat sa office ng Dragnet at sinasabi na ang pamilyang nagtatanim ng leeks ay ninakaw ang kanilang mga strawberries kaya kailangan nilang parusahan ang mga ito. Ang lalaking ito nga ay napapatanong kung sino sa tingin niya ang may kagagawan nito at sinabi nga ni Cynthia na ngayon ay sigurado na siyang bumalik na nga ang ating bida. Patuloy nga ang pagrereklamo ng mga ito kay Cynthia hanggang sa may nagsalita at sinabing anong nangyayari dito bakit masyadong maingay. Napatingin nga silang lahat sa kung sino ang nagsalita at ito nga ay walang iba kundi ang magkapatid kasama ng kanilang alaga at may malaking basket ng strawberries na daladala at kinakain. Kaya napatanong ang lalaking ito dahil ang alam niya daw ay patay na ang ating bida. Lalo ngang nagkagulo nang makita nila ang mga daladala nilang strawberries at sinabing yun ang patunay kaya kailangan nila itong parusaan. Iniisip nga ng lalaking ito na hindi na mahalaga kung buhay o patay ang ating bida, dahil si Cynthia naman daw ang namamahala sa Dragnet and Snare sa Luo City, at malamang na ang rank nito ay hamak na mas mataas kumpara sa ating bida kaya tiyak na mananagot ito. Mabilis nga itong nagtungo kay Cynthia at nagkunwaring umiiyak habang sinasabi na ang batang ito ay ninakaw ang mga pananim namin kaya kailangan ninyo silang turuan ng leksyon, pero mabilis namang umiwas at umalis si Cynthia. Sinalubong nga niya ang ating bida at sinaluduhan ito kaya naman laglag pa nga ng mga ito nang malaman na mas mataas ang rank ng ating bida kumpara kay Cynthia, at mukhang hindi nga daw sila tutulungan ng Dragnet ngayon kaya malamang sa kailangan na nilang umalis. Palihim ngang umaalis ang mga ito habang si Cynthia at ang ating bida ay nag-uusap, pero biglang nagulat ang lalaking ito dahil hinaranggan sila ni Xiaoyu at ng kanyang baboy ramo at masama ang tingin ng dalagita sa kanila. Muli nga silang tumakbo patungo kay Cynthia habang humihingi ng tulong pero nabangga naman niya ang ating bida na nagsasabing tingin niyo ba ayos lang na magnakaw kayo ng mga leeks namin dahil sa iniisip niyong patay na ako, hindi pa tayo tapos.
Habang binubugbog nga ng ating bida ang mga ito ay tinanong ng isang lalaki mula sa snare kung dapat ba nilang patigilin ang ating bida, pero sinabi lang naman ni Cynthia na bagay lang sa kanila yan kaya manood ka na lang dyan. Habang paalis nga ang mga kalalakihan ay nakuha pang magbanta at sinabing intayin ng ating bida ang kanilang paghihiganti pero sinabi lang naman ng ating bida na magkita na lang ulit tayo. Kaya naman iniisip ni Cynthia at ng iba pang nagtatrabaho sa public security kung may schedule na naman ng gulo at kalokohang gagawin ng ating bida. Habang si Xiaoyu naman ay tamang pa-cute lang at binibigyan sila ng strawberries, kaya alam na kung sino ang nagwagi at panay papuri nga ang mga ito sa dalagita. Samantala pagsapit ng gabi ay sinabi ng lalaking ito na babantayan nila ang kanilang mga pananim dahil siguradong babalik ang ating bida upang magnakaw. Pero ang hindi nila alam ay pinapanood at nakikinig lang sa kanila ito mula sa itaas ng puno. Hinagis nga ni Ash ang Pokeball Squirrel pala sa mga lalaking ito at agad namang ginamit ng Squirrel ang kanyang abilidad upang patulugin at panatilihin ang mga ito sa kanilang panaginip. Habang natutulog nga ang mga ito ay naglakad patungo sa greenhouse ang ating bida habang sinasabi na walang makakatalo sa kanya pagdating sa kalokohan, at kailangan nilang pagbayaran ang pagnanakaw nila sa mga lakes. Paggising nga ng mga ito ay masyado ang galit nila dahil masyado daw itong confident sa pagnanakaw niya at sunod-sunod nga ang bigay nila ng negative emotion sa ating bida. Iniisip naman ng ating bida na malamang sa natuto na ng leksyon ang mga nagnakaw sa lakes niya pero pag inulit pa daw nila ito ay gagamitin niya ang kapangyarihan ng Mountain and River Seal upang absorbahin ang superpower sa kanilang taniman habang nagsusulat naman ang squirrel. Ilang sandali pa ay naalala niya ang sinabi niya kay Lioli. Pero mukhang nakablock ito sa social media account ni Lioli kaya naman pinakita niya ang larawan ni Lioli at inutusan ng squirrel na hanapin ang taong ito maging ang lugar kung saan ito nag-cultivate. Tinanong nga niya ang squirrel kung kailangan pa niyang magpa-print ng larawan nito upang ibigay sa mga dagang niya pero sinabi naman ng squirrel na ako na ang bahala at gagamitin ko na lang ang abilidad ko para sabihin at ipakita sa kanila ang muka ng hinahanap mo. Ginamit nga ng squirrel ang kanyang abilidad hanggang sa ilang sandali pa ay dinilat nito ang kanyang mga mata, at sinabing nahanap na niya ito kaya naman masyado ang gulat ng ating bida dahil masyado daw itong mabilis, sinulat nga niya ang address ni Liuli kaya naman nagpaalam agad ang ating bida at sinabing pwedeng nang maglaro ang squirrel na proud sa kanyang abilidad. Ginamit nga ng ating bida ang Mountain and River Seal habang sinasabi na oras na para gumawa ng kabutihan. Samantala sa training house nga ni Lioli habang nag-cultivate ito ay yumanig ang kanilang bahay, kaya naman nagulat at napapatanong ito sa kung ano ang nangyayari, mabilis nga ito lumabas mula sa kanilang bintana at nang lingunin niya ang kanilang bahay ay sira-sira at tinubuan na ito ng malalaking puno. Naiiyak at nanginginig na nga lang ito habang ang ating bida ay iniisip lang na ang superpower na nilagay niya sa bahay ng pinsan niyang si Lioli ay mas malakas pa kumpara sa nilagay niya sa bahay ni Jiang kaya malaking tulong daw ito para mapabilis ang cultivation ni Lioli. Bihira nga daw ang taong tulad ng ating bida na tumutulong pero walang hinihinging kapalit kaya naman daw dapat siyang parangalan ng Dragnet, pero ang hindi niya alam ay naiiyak at nagwawala na si Lioli dahil sa nangyari sa kanilang bahay. Umabot naman kay Nieting ang balita sa mga nangyayari sa Luo City kaya sinabi nitong masyado kong minaliit si Shu, habang si Zujin ay tinatanong lang naman kung anong nangyari at sinabi nito na ang Immortals ay minamadali ang pakikipagtulungan sa organisasyon nila. Pag natagalan pa nga daw ang pagsagot nila sa request ng Immortals ay baka magtungo sa kanilang bansa si Coral, pero sinabi lang naman ni Nieting na hindi na nga binabanggit ni Shu ang pagpunta sa Luotian College pero nag-umpisa naman na itong magtanim. Kaya naman napapatanong si Zujin kung bakit ang mukhang pera at kayamanan nating bida ay napagtatsagaan ang pagtatanim. Nasa ating bida nga daw ang Mountain and River Seal kaya naman pwede niyang itanim ang kahit anong naisin niya. Hindi na nga din daw magugulat si Nieting pag may nagsabi na nakakapagtanim at umaani siya ng ginto. Nakuha pa nga daw pala kasi ng ating bida ang daloy ng enerhiya sa blessed land ni Lioli at malamang daw sa ginawa niya ito dahil sa nangyari kay Liu Ziyu. Ang pagtatrabaho nga daw sa public security ay walang maitutulong sa ating bida wika ni Zujin, at nais nga daw sana ni Nieting na ma-realize ng ating bida na mas mapapakinabangan niya ang kanyang lakas pag hinawakan niya ang overseas affairs at mas madami din siyang makukulimbat na kayamanan. Hindi nga daw stable ang sitwasyon nila ngayon dahil wala pa din silang clue o sapat na kaalaman patungkol sa puppeteer at Hellfiend kaya kailangan ng organisasyon nila ang ating bida upang mamuno sa overseas affairs. Gayunpaman ay susubukan daw ni Nieting kung hanggang kailan makakapagtiis si Shu sa pagtatrabaho sa public security, pero sinabi naman ni Zujin na huwag kang masyadong confident dyan,
kung ibang tao ang pinag-uusapan natin ay malamang nagagana ang mga plano mo pero dahil si Shu ang pinag-uusapan natin ay siguradong hindi sasang-ayon sa plano mo ang lahat. Naisip nga ni Nieting na malamang sa tama ang lahat ng sinabi ni Zujin at napapatanong ito kung tama ba ang desisyon niya na ipadala sa public security ang ating bida. Samantala mainit naman ng pagbati at pagtanggap nila sa ating bida nang magtungo ito kila Cynthia upang ganap ng tanggapin ng trabaho sa public security, nakapalibot nga ang mga ito sa ating bida habang sinasabi na mukha siyang ordinaryo at gwapong high school student, pero ito daw pala ang pumatay kay Takashima na isang B-ranks at akala nga daw nila ay maskulado ito tulad ni Yishao. Kaya naman naumay ito at iniisip kung sino ang nagsabi na ang botete na si Yishao ay isang maskulado. Ilang sandali pa ay tinanong ng ating bida si Cynthia kung kailangan ba niyang manatili dito sa kanilang base at huwag nang magpunta sa paaralan, pero sinabi lang naman ni Cynthia na hindi kailangan manatili ng ating bida sa base dahil pag may nangyari o problema umano ay tatawagan lang nila ang miyembro ng public security upang magtipon sa isang lugar. Ganun pala wika naman ng ating bida, habang si Cynthia ay iniisip na paghinayaan niyang manatili sa base ang ating bida at dahil sa B-rank ito ay siguradong mababaliw ang lahat ng nagtatrabaho sa public security pag nainip at gumawa siya ng kalokohan. Sinabi nga din ni Cynthia na magkakaroon ng 3 buwan na training camp ang mga nasa vital class upang pag-ibayuhin pa ang kanilang mga abilidad, pero sinabi naman ng ating bida na hindi siya pupunta at hindi nga daw maganda ang naranasan niya nang sumama siya sa training camp sa city at ayaw na niyang maranasan ito ulit. Agad nga itong nagpaalam kay Cynthia na iniisip namang naniwala ito sa mga sinabi niya at tiyak na magtutungo siya sa paaralan at bahala ni si Yutang sa ating bida na masakit sa utak. Samantala sa kanilang paaralan naman ay nagwawala na itong principal nila at tinatanong kung bakit ganito kahirap ang kanyang buhay araw-araw, simpleng argumento nga lang daw ay ginagamit ng mga estudyante ang kanilang mga abilidad, at habang nagtuturo naman daw siya ay naglalaro lang ang mga ito. Iniisip nga nito ang tungkol sa Magic Cultivator, Physic Cultivator, Sword Cultivator, at Equipment Cultivator, pero kung isang araw daw ay magkaroon na din ng Ghost Cultivation ay siguradong magandang lineup ito para sa isang novels. Bigla namang may kumatok at hinahanap siya dahil nagtungo daw ito upang mag-submit ng vacation record niya kaya pinapapasok naman niya ito. Agad ngang binuksan nito ang pinto at binati niya ang kanilang principal, na hindi naman makapaniwala at sumisigaw ng multo. Hanggang sa bumagsak ito sa kanyang upuan at lumabas ang kanyang kaluluwa habang iniisip na may ghost cultivator na pala.